Sa pagpapatuloy ng mga serye ng pagtuturo sa kasalanan at kaligtasan, tayo ngayon ay nasa ikawalong aralin at ito ang pinakahuling aralin para sa serye ng kasalanan at kaligtasan. Ang ating pong pag-aaralan para sa ikawalong aralin ay patungkol sa kaligtasan para sa lahat, ang pangkalahatang paanyaya ng Diyos. Sa ating pong key verse o susing talata, ito ay matatagpuan sa ikalawang Pedro, Kabanata 3, versikulo 9 or 2 Peter chapter 2, verse 9. Sabi po dito, hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang pangako, gaya ng sinasabi ng ilan. Sa halip siya ay mapagpasensya sa inyo na hindi nagnanais na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Sino ang maaaring maligtas? Ang mundo ay nahahati sa pamamagitan ng bansa, kultura, wika, katayuan, at kasalanan. At minsan kahit sa mga iglesia, may mga di nasasambit na pag-aakala na ang ilang tao ay masyado ng malayo para abutin ng kaligtasan. Ngunit malinaw at malakas ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang puso ng Diyos ay hindi makitid ni mapili. Ang kanyang awa ay malawak. Ang kanyang mga bisig ay bukas. Ating pag-aaralan ang pangkalahatang paanyaya ng Diyos tungo sa kaligtasan. Hindi lamang para sa matuwid, hindi lamang para sa Israel, hindi lamang para sa mga laging nasa simbahan, kundi para sa lahat. Para sa lahat ang kaligtasan. Nais ng Diyos na lahat ay maligtas. Ito ay masusumpungan sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Sabi dito, ito ay mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Hindi po ideya ng tao na ang lahat ay maaaring maligtas. Ito ay nais ng Diyos mismo. Sa sulat ni Pablo kay Timoteo, binibigyan din niya ang panalangin para sa lahat ng tao. Sapagkat ang puso ng Diyos ay nagnanais ng kaligtasan para sa lahat. Hindi lamang para sa mabubuting tao, hindi lamang para sa mga Hudyo, hindi lamang para sa pinili, kundi para din sa magnanakaw sa krus, bantay sa bilangguan, sa Pilipos, babaeng Samaritana, lalaking sinasaniban ng demonyo sa libingan, lahat. Ito'y dapat magwawasak sa anumang palagay natin na may mga taong hindi karapat-dapat sa kaligtasan. Dahil ang katotohanan ay wala naman talaga sa atin ang karapat-dapat. Yan ang kagandahan ng biyaya. Ang puso ng Ama ay sabik na ang alibugan ng anak ay makabalik sa tahanan. Siya ay naghihintay, siya ay tumatakbo sa atin. Siya ay nagdiriwang kapag ang nawawala ay natagpuan. Ang Ebanghelyo ay para sa bawat bansa at lahi. Sa Pahayag, Kabanata 7, versikulo 9 o Revelation chapter 7, verse 9, sabi dito, pagkatapos nito ay tumingin ako at naroon ang isang napakaraming taong di mabilang mula sa bawat bansa, lipi, bayan, at wika na nakatayo sa harap ng trono at ng kordero. Ang pangitain na tinanggap ni Juan sa Pahayag o sa Revelation ay kumpirmasyon ng layunin ng Diyos. Ang kaligtasan, ito ay inaalok sa bawat bansa,
sa bawat tao, sa bawat wika. Hindi ito kanluraning ebanghelyo o western gospel. Hindi rin ito Hudyo lamang. Ito ay pandaigdigang ebanghelyo. Hindi tumitingin ng Diyos gaya ng pagtingin ng tao. Hindi siya naapektuhan ng kulay ng balat, pinanggalingang kultura, antas ng edukasyon o nasyonalidad. Tinitingnan niya ang ating puso at pinalawak niya ang kanyang paanyaya sa lahat. Sa mayaman at sa mahirap, sa nakakulong at sa malaya, sa marunong at sa mangmang, sa Hudyo at sa Hentil. Sa kaharian ng Diyos, walang nakatataas na lahi. Ang ebanghelyo ay sumisira ng mga hadlang at bumubuo ng isang katawan. Tayo ay tinawag upang ibagahagi ang mensahe sa Mateo 28:19. Sabi dito, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Narito na ang punto ng pagkilos. Nais ng Diyos na lahat ay maligtas at tayo, ang kanyang iglesia, ay inatasan upang ihatid ang mensahe. Hindi ito bulag na pag-asa. Ito ay aktibong utos. Hindi ito mungkahi ni Jesus. Ito ay kanyang kautusan. Sinabi niya, humayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Kasama na dyan ang iyong kapitbahay, iyong katrabaho, yung nasa pila sa tindahan, ang ateista, ang Muslim, ang adik, ang naligaw, ang Buddhist. Ang ebanghelyo ay dapat ipahayag hindi lang ng mga misyonero sa ibang bansa, kundi ng mga mananampalataya sa kanilang mga kapitbahay. Hindi lang tayo tagatanggap ng kaligtasan. Tayo rin ay mga sugo ng kaligtasan. Ipinagkatiwala niya sa atin ang ministeryo ng pagkakasundo according to 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19. Halimbawa sa Lumang Tipan, si Rahab na patutot o prostitute na iniligtas sa pananampalataya according sa Joshua chapter 2 at Hebrew chapter 11 verse 31. Si Rahab ay isang babaeng Canaanites na prostitute sa isang lunsod ng mga pagans sa Jericho na itinakdang wasakin. Ngunit narinig niya ang balita tungkol sa Diyos ng Israel. Siya'y naniwala. Itinago niya ang mga espiya, ipinahayag ang kanyang pananampalataya kay Yahweh, at siya ay iniligtas ng bumagsak at Jericho. Anong patotoo? Isang babaeng may makasalanang nakaraan na kabilang sa isang taong hinatulan, naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi siya lumaki sa tipan, hindi niya alam ang covenant, yung law ni Moses. Hindi siya kabilang sa Israel. Ngunit inarok siya ng biyaya ng Diyos at isinama pa ang kanyang pangalan sa talaan ng lahi ni Jesus na matatagpuan sa Matthew chapter 1 verse 5. Yan ang puso ng Diyos. Yan ang kapangyarihan ng kaligtasan. At iyan din ang ating misyon. Sabihin sa mga Rahab ng mundong ito, may pag-asa. Bilang pangwakas, maging saksi sa iba ng biyayang nagliligtas ng Diyos. Mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi nililimitahan ng ating mga hangganan. Hindi ito nakatali sa lahi, sa antas ng buhay o relihiyon. Ito ang pinakadakilang paanyaya na ibinigay sa mundo.
At tayo, hindi lamang mga tinanggap, tayo rin ay mga tagapaghatid ng paanyaya. Ang Diyos ay matiyaga. Hindi magnanais na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Tayo ba ay magiging tapat sa kanyang misyon? Humayo tayo ng may pag-ibig. Humayo tayo ng may pananabik. Humayo tayo ng may katapangan. Sapagkat ang aanihin ay sagana. At ang panahon ay ngayon. Salamat po. Sa mga susunod po nating pagkikita, magpapasimula po tayo sa bagong serye ng mga pagtuturo. Ito ay nagpapatungkol sa buhay ng isang mananampalataya. At meron pong 7 aralin na nakapaloob po sa serye ng pagtuturong ito patungkol sa ang buhay ng isang mananampalataya. Ganun din naman ay ang ating mga pagtuturo dito ay halaw sa aklat na ito, serye ng sermon, mahalagang pagtuturo sa Biblia, at meron din namang English version nito, sermon series. Ito ay Bible Essential Teaching. So, English version, Tagalog version. Kung hindi po nyo makita yan sa inyong mga bookstore, sabihin nyo lang yung ISBN at sila po ay o-order niyan para po sa inyo. Sa muli po nating pagkikita, pasisimulan natin ang bagong serye ng mga aralin patungkol sa buhay ng mananampalataya. Salamat po. You took my place. You bore what I deserved. You poured out grace with those 3 words. You've brought me near. You've called my past redeemed. You've brought me life with those 3 words.